Paalala ko lang po sa mga kagalagahan, kabinataan, o mga byuda, o byudo, o mga matatandang dalaga, matatandang binata. Kung kayo po ay mayroong ka-textmate o ka-Facebook, kilalanin yung maigi muna bago kayo makipag-bullseye. Eyeball. Alam niyo bakit? Hindi sapat na ipaalam sa inyo ang kanyang buong biodata sa Facebook o sa text para masabi mong kilala mo siya. Kailangan talaga ng pagsusuri, kailangan ng pag-iingat, kailangan ng paghahanda mahabang panahon bago kayo makipagkita, bago kayo makipag-eyeball. Sapagkat marami po ang mga natutuwa, ang mga kadalagahan na sila merong ka-Facebook, ka-textmate, mga foreigners, at inaakala nila, kilala na nila ito dahil sa haba ng kanilang Facebook, 2 years, 3 years, at lahat na ng kahinaan, kalakasan ng taong ito ay pinapakilala na. So hindi pa yun ang talagang totoong paraan na kilala mo siya unless ma-meet mo siya ng personal. At doon mo malalaman na kapag kayo nagkita na, nagkaroon kayo ng tinatawag na eyeball. At ito ang balita na marami pong napapahamak, maraming namamatay, maraming pinagsasamantalahan dahil sa tiwalang kilala na nila ang taong kanilang ka-eyeball. Hindi pa sapat yan. Mag-ingat kayo kung yan ay mangyari sa inyo. Harinawang huwag mangyari. Harinawang ang mga binata na may hangad sa inyo ay umakyat ng bahay para manligaw. At nawa kayong mga binata, umakyat din kayo ng ligaw sa tahanan ng inyong mga liligawan nang sa ganun. Kung tiwala ng magulang ay mapa sa inyo. Alam nyo, may hambing ito sa pagkilala natin sa Diyos. Marami po ang naghahangad na makilala pa ng higit ang Diyos dahil naamin nilang mayroon silang kaalaman sa Diyos. Kaya marami rin ang nagtuturo kung paano makilala ang Diyos ng totoo, ng tunay. Kaya mayroon mga seminars, mayroon mga Bible studies, mayroon iba't ibang mga binabayarang mahal para makuha mo na mga kaalaman tungkol sa Diyos. O hindi mo matatawanan ang kanilang kaalaman sa mga informations about God. Talagang magagaling, mahuhusay sila. Pero ang tanong, sapat na bang mapuno ka ng informations about God at masasabi kong kilala mo na siya? Kanais ko ibahagi ang ating mensahe ngayon na pinamagatan kong, tiyak mo bang kilala mo na ang Diyos? Tiyak mo bang kilala na o kilala mo na ang Diyos? Kanais kong bigyan natin ng pansin ang tema ng ating pag-aaral, walang iba kundi mga paraan ng pagkilala sa Diyos ng higit. Mga paraan ng pagkilala sa Diyos ng higit. Oo, kalooban ng Diyos na makilala siya ng may kaalaman buhat sa kanyang salita. Pero kung kaalaman lamang ang ating pangahawakan at walang pagsasagawa sa ating mga natutunan, may halintulad ito sa isang eroplano na isa lamang ang pakpak. Dapat mayroon kang kaalaman at mayroon kang karanasan upang baga sa eroplano, ito ay lumilipad. So ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos at walang pagsasagawa sa mga natutunan, hindi ganap na pagkilala sa Diyos. Ang Diyos ay handang magpakilala sa lahat ng mga nagsisikap kilalanin siya. Gaya ng kanyang sinabi sa Proverbs 8:17, ganito po ang sabi, iniibig ko silang sa akin ay umiibig at ako'y natatagpuan ng humahanap sa akin masigasig. Yun ang layunin ng Diyos, na magkaroon tayo ng kasigasigan na kilalanin pa ng higit ang Diyos.
Proverbs 8:17. Now, paano natin higit pang makilala ang Panginoon? Marami pong sinabi sa banal na kasulatan. Ngunit tignan natin kung ano tinuturo na isang bahagi sa lumang tipan, kung paano natin makilala ang Diyos na higit pa sa ating inaakala at inaasahan. Kaya guys, kung buksan natin ang ating mga Bible, Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ibang itinataboy ng hangin. Kaya ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan, sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, napakasimple po ng inyong mga salita, ngunit hindi ito maunawaan kung wala po ang tulong ng inyong banal na Espiritu. Sapagkat salita ninyo espiritual, maunawaan lamang ito sa magitan po ng espiritual na kaunawaan. Hinihiling namin ang inyong banal na Espiritu na magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan upang kami lumakad dito hanggang abutin namin, maabot namin ang pinagmumulan ng liwanag ng buhay na walang iba kundi ang aming Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito ngayon ang ating layunin sa umagang ito, na makilala pa ng higit ang Diyos sa isang mas malalim na kalagayan. Kaya alamin natin kung paano ito. May mga paraan ang pagkilala sa Diyos ng higit pa. At ito po ay makikita natin sa ating binasa na mayroong dalawang paraan at isang ipamumuhay. Dalawang paraan at isang pagsasabuhay. Unang paraan upang higit pa nating makilala ang Panginoon ay ito. Dapat sundin ay ang magutom ka sa katwiran. Yun ang unang paraan. Ano po yung una? Unang paraan dapat sundin ng bawat tao, magutom ka sa katwiran. Magkaroon ka ng pagkagutom sa katwiran. Tingnan niyo ang sabi, verses 1 and 3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Now, dito po sa mga talatang ating binasa, ang totoo pong nakakakilala ng higit sa Panginoon ay nananagumpay sa kanyang buhay espiritual. Yun po yung kabuuan nun. Ang isang taong higit na nakakilala sa Panginoon, nananagumpay siya sa kanyang espiritual na buhay. Na paano niya ito magawa? Mayroon po tayong tatlo na dapat nating makita dyan. Una po, upang maging matagumpay siya sa espiritual, unang-una dyan, umiwalay sa mga hangarin ng mundo. Yun po yung dapat makita natin dyan. Kung gusto mong mauhaw sa katuwiran, humiwalay ka sa hangarin
pagnanasa ng mundo. Ano ba yung pagnanasa ng mundo? Dito po nakita natin ang hangarin ng matuwid. Pero sa kabila niyan, ang katapat niyan ay ang hangarin ng mundo. Verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Yan po yung hangarin ng mga taong gutom sa katwiran na hindi lumalakad sa masama. Pero ang masama, nilalakaran ang kasamaan ng mundo. At ikalawa, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Yan po ang kinagugutuman ng isang taong nakakilala sa Diyos ng higit, hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Ito po ang kalagayan ng taong masasama. Ikatlo, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Ito buhay ng mga masasama. Nanunuya kahit na sa bagay tungkol sa Diyos. Ginagawa nilang biro, ginagawa nilang green jokes, nakatawanan ang kalooban ng Panginoon. Pero ang isang taong gutom sa katwiran, humihiwalay siya sa mga hangarin ng sanlibutan ito. Sa mga katwid, kung ikaw ay nais mong makilala ng higit ang Panginoon, magutom ka sa katwiran. Paano yun? Huwag mong ibigin ang pamamaraan ng sanlibutan. Napakalinaw kong tinuro yan ni Juan the Beloved. Doon sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ito po yung gawa ng sanlibutan. Ito yung kinagigiliwan ng sanlibutan. Pero ito yung hinihiwalayan ng mga taong nauuhaw sa Diyos. Ang sabi sa verse 15, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang alin? Ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataan sa buhay ay hindi mula sa Diyos, kundi sa sanlibutan. Kayabangan, tawanan, kagalakan, kasamaan, panunuya, yan ang buhay ng sanlibutan. Ikaw na isang Kristiyano at gusto mo makilala ang Panginoon sa ganung klaseng mga tao yung pinakikisamahan, hindi mo makikilala ang Diyos dyan. Dapat magkaroon ka ng kagutuman sa katwiran. Anong sinasabi ni Pablo? Ialay natin ang ating sarili bilang buhay na handog sa Diyos. Upang makita natin, malaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Romans 12 verse 1 and 2, madalas natin itong binabasa, kung minsan hindi natin pinapansin ito. Ngayon hangad natin tayo po ay talagang magkaroon ng pagkakilala kay Kristo, itong dapat natin gawin. Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo. Bakit sinabi ni Pablo yan? Tinuro niya na ang lahat ng biyaya ng Diyos from chapter 1 hanggang chapter 11. Ito yung tinanggap ng isang mananampalataya. At ito rin naman ang buhay ng mga masasama. Verse chapter 1 ng Romans hanggang 10. Then, conclusion niya, panawagan niya, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo. Na sa lahat ng biyayang tinanggap ninyo, general o yung common grace and special grace, alang-alang sa mga kabagal ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Then verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan. Sa ibang salin po ng Biblia, huwag ninyong hayaang yung forma, yung humor sa sanlibutan ang mag-squeeze sa inyo. Yan na po yung makikita natin sa halimbawa ng gumawa ka ng gelatin, mamili ka ng lalagyan ng gelatin, ibon ba, rabbit ba, at pag binuhos mo yung gelatin doon, talagang na-squeeze siya doon sa form noong iyong can. Kaya ang sabi nito yung salita, huwag niyo hayaang i-squeeze kayo ng form of the world. Sapagkat ganoon ang magiging inyong buhay. Kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Hanggat hindi ka humihiwalay sa takbo ng sanlibutan, hangarin ng sanlibutan, hindi mo kailanman makikita at makikilala ang hangarin ng Diyos. So therefore, wala kang pagkakilala ng totoo sa Diyos. Then ikalawa, hindi lamang yun. Masiyahan ka sa salita ng Diyos. Kung ikay humihiwalay doon sa nasa ng sanlibutan,
huwag mong pabayaan, wala kang ginagawa. Marami pong mga tao ngayon, nakarinig ng aral, born again na raw sila, tungkol sila, gusto na makinig na salita, araw-araw gusto lang mayroong gawain. Pero, wala silang ginagawang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi sapat yun. Nalala niyo yung talinaga ni Christ na isang tao ay isang espiritu lumabas sa katawan ng tao, may igitong winalisan, pero walang pinatira, wala si Kristo. Kaya nung bumalik yung kanyang espiritu, nagdala pa ng marami. Dahil walang nakahari kay Kristo ay sa kanyang buhay. Maraming taong ganyan kung tawagin niyan outward reformation, but not inward regeneration. Inaalis nila ang vision nila. Born again ako ngayon. Pero hugtang. Walang tamang relasyon kay Kristo. Si Kristo ay hindi naupo sa trono niya. Kaya anytime na gusto niyang kunin uli yung kanyang vision, nagagawa niya. So, kung ikaw po ay humiwalay sa nasa ng sanlibutan, masyahan ka at magutom ka sa salita ng Diyos. Natin yung sabi sa verse 2 ng ating text. Kundi, nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So yung pong paghangad natin, kasiyahan natin sa salita ng Diyos, pahalagaan natin ito. Pahalagaan natin ito. Sapagkat napakalaga po ang paupuin natin sa trono mismo ang salita ni Kristo o ang Panginoon. Napakalaga ito. Pahalagaan natin ito. Psalms 19 verse 10, ganito po ang sabi, higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higiting matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutubo. Yun po yung kalagahan ng salita ng Diyos. Dapat hangarin natin itong higit pa sa ginto. Oo, gusto mong magtrabaho at yumaman, umasenso ang buhay mo, pero makamit mo ba ang lahat ng kayamanan sa libutan ito kung mawala naman ang iyong kaisa-isang kaluluwa? Anong may pambabayad mo sa iyong kaluluwa? Kaya dapat mas higit nating hangarin ang higit pa sa ginto, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Psalms 119 verse 72, ganito pong sabi, ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libo-libong pirasong ginto at pila. Alam natin, wala pong sapat na salapi para maligtas ang tao. Pero ang salita ng Diyos, yan po ang means ng God para maligtas ang ating kaluluwa. Kaya, sa salita ng Panginoon, dito ka mauhaw, mga kapatid. Ito yung gawain ng taong lumalago, nais niyang higit pang makilala ang Panginoon sa araw-araw ng kanyang buhay. Psalms 119 verse 98, ganito po ang sabi, ginawa kong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga salita mo o utos mo, sapagat ito'y laging kasama ko. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan. Yan po ang pagtoo ng salmistang David, na siya nagkakaroon ng higit pang kaunawang ng karunungan, kaalaman ay sa mga tagapagturo sa kanya. Dahil sa salita ng Diyos, ang siyang nagtuturo sa kanya, ito ang kanyang kinauuhawan. Paano magutom sa katwiran? Una, humiwalay ka sa nasa ng sanlibutan. At ikalawa, masyahan ka sa salita ng Panginoon. Alam nyo, narinig nyo na palagi siguro sinasabi ko, mag-personal devotion kayo, mag-family devotion kayo. Pero hanggang kailan ako magsasabi sa inyo para gawin nyo ang bagay na ito? Tinatanong ko yung mga anak nyo kung kayo na personal devotion, family devotion, wala. Wala. Hanggang kailan hindi gagawin ito? Ito ang gawain ng taong higit pa niyang hangaring makilala ang Diyos. Ito po yun. At hindi lang yun. Para maghukom ka sa katwiran, humiwalay ka sa nasa ng sanlibutan, masyahan ka sa salita ng Diyos, at ikatlo, magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Paraan ng Diyos ito eh. Nang biwalay tayo sa libutan at masyahan tayo sa Diyos, bakit po? Anong binubungan ng paraan ng Diyos? Verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan,
Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Mas po yung sinabi dyan sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim. Hindi basta tumubo, kundi siya ay itinanim. Ikaw ay tinatanim sa tabi ng lawa ng salita ng Panginoon. At kapag ka ikaw ay tinanim sa tabi ng lawa ng salita ng Panginoon, ano pong mangyayari? Nagbubunga sa kanyang kapanahonan. Wala pong panahong hindi magbubunga. Every season ng ating buhay ay mayroong pong bunga. Dahon natin hindi nalalanta. Alam naman natin ang dahon ng siya nagpapaganda ng isang malaking puno. Meaning to say, ang ating testimony in every day of our life, hindi tayo napapahiya. Malusog, kung makita ang kagandahan ng dahon, alam nila matibay ang puno nito. Sapagkat siya'y nagtanim sa tabi ng agos ng tubig. At lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Alam niyo, mas maliwanag ang paliwanag ni Jeremiah rito. Punta na natin ang Jeremiah. Kung ano ibig sabihin ng matanim ka sa tabi ng agos ng tubig. Ano ang mangyayari? Jeremiah 17:8. Matapos yan sabihin na ang puso ang pinakamarumi at pinakamandarayang bahagi ng tao, sino nakababatid ito maliban ang Diyos? At sa kanya sinabi ang verse 8. Verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Bakit? Sapagkat, verse 8, sapagkat siya'y magiging tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Gumagapang ang kanyang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mapabalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumungan. Yan po buhay ng isang Kristyano. For he will be like a tree planted by the water that extends its roots by stream and will not fear when the heat comes, but its leaves will be green and it will not be anxious in a year of drought nor cease to yield fruit. Yan pong kagandahan kung ating pong pagtiwalaan ng paraan ng Diyos. So upang lubos pa nating makilala ang Panginoon, magutom tayo sa katuwiran. Hindi yung magutom tayong mga tuwiran ng ating katuwiran, kundi magutom tayo sa katuwiran ng Diyos, lumayo sa nasa ng sanlibutan, masyahan sa salita ng Panginoon, at sundin at pagtiwala ang paraan ng Diyos sa iyong buhay. Then secondly, upang makilala natin na higit pa ang Diyos, ikalawang paraan, dapat mong sundin ay ang kilalanin mo ang masama. Kilalanin mo ang masama. Sapagkat sa panahon natin yun, alam natin masama, pero ginagawa natin. Nangangatwiran tayo, kailangan ko eh. Alam natin masama, pero pinupuntahan natin at ating sinusuway ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi nakikita, samantalang ito, bagamat masama, ay kitang-kitang ako'y makikinabang. Kaya yun ay ikalawa, upang makilala natin na higit pa ang Diyos, kilalanin mo kung ano ang masama. Verse 4 and 6, 2-6. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ibang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ito po ang nagsasabi sa atin salita ng Diyos. Kung ano po ang anyo, anong ugali, anong kinabukasan, anong kalagayan ng masama. Pero hindi natin ito binibigyan eh. Basta alam natin, makinabang. Umasenso kahit sa masamang paraan. Hindi ba ang talikuran kong Diyos? Masama abot ko ito. Umasenso naman ako.
Yung sabi ng Panginoon, kilalanin mo kung ano yung masama. Una-una, para makilala mo ang masama, sinasabi sa ating talata, ang masama ay walang laman. Kulang ang laman. May kaunti, pero ang sabi, walang laman. Tingnan nyo, verse 4. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ibang itinataboy ng hangin. Kung sapat ang laman ng isang masama, kung sapat ang katuwiran ng masama, na siya makikinabang dito, na siya magiging matatag, tinulad siya sa ipa na inilipas ng hangin. Wala kang kinubukasan dyan. Yan po ang dapat nating malaman sa masama. Ang masama ay ipa. Hindi gayon ang masama. Anong tinuturo? Hindi gayon. Verse 1 and 2. Ang masama, tumatayo sa mga daan ng masama. Nagkikiyosyoso sa mga maninirang puri. Yan ang kalagayan ng masama. Pero ang matuwid, umaalis siya sa nasa ng sanlibutan. Hindi gayon ang masama. At akalawa pa, verse 2, hindi gayon ang masama. Nano? Tulad ng ginagawa ng isang taong matuwid, sa kanyang kasiyahan ay sa salita ng Panginoon. Pero ang masama, hindi ganon. Ang kasiyahan niya, laman. Ang kasiyahan niya, pansarili. Selflessness. Ang kasiyahan niya. Kaya nga, ang masama, walang naman. Walang naman. Tingnan niyo lamang ang ipa. Doon sa mga palayan, ano yung mga nakaambok doon na sinusunod? Puros ipa. Napakarami ng ipa. Pero walang laman. Kaya ang ipa, walang tiyak na kalalagyan. Hindi pwede sa hukuman ng matuwid, hindi pwede sa pagtitipo ng matuwid. Hindi siya tatagal. Lalo hindi siya pupunta roon sa hukuman ng matutuwid. Walang sino mang masamang naroon. At sa mga pagtitipo ng mga banal, hindi siya makatatagal. Wala siyang tiyak na kalagayan. Ganyan ang kalagayan ng masama. Wala pong tiyak na paglalagyan. Verse 5. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang kasalanan. Well, sa palayan, kasama talaga yung mga ipa. Kasama ng mga totoong palay. Pero pagdating na sa init ng panahon na ito'y pinatuyo na, pagtaas ng hangin, alam mong hiwalay na agad ang iba. Hindi sila makakasama. Hindi sila makakasama ang dadalhin sa bahay. Hindi sila makakasama ang iluto para mapakinabangan. Walang laman. Walang maasa. Kaya nga, dalawang bagay na ating makikita sa masama. Una, ang masama ay kulang sa laman o walang laman. At ikalawa, ang masama ay walang kasiguruhan. Verse 6. Sapagkat ang lakad na matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit, mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Wala po sinabi dyan, ngunit baka mapapahamak ang lakad ng masama. Wala po sinabing baka. Kundi sinasabi, mapapahamak. Statement of fact. Mapapahamak. But the way of the wicked will perish. The way of the wicked will perish. Tiyak po yun. Hindi tulad ng matuwid, bagamat bumabagsak dahil may natitirang kasamaan, pero nalalaman ng Panginoon. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Oh, alam ng Panginoon yun. Ipinasulat niya sa banal na kasulatan sa pagitan ng inspiration of the Holy Spirit kay Paul. Sabi ni Pablo, bagamat siya ay apostle na, a great man of God, mayroong bagay na hindi ko alam kung dapat kong gawin. Yung gusto ko, ayaw, yung gusto kong gawin, ay siya kung hindi ko ginagawa. Ay siya kung ginagawa, pero yung ayaw ko, ay yung hindi ko gusto, ay siya kung ginagawa. Why? Sabi niya, mayroong prinsipyo sa aking sarili. Hindi na ako yun, kundi ang kasalanan
ang prinsipyo ng kasalanan ang siya gumagawa ito sa atin. Alam mo ang Panginoon yun. Kaya nga, ang lakad ng matuwid, nalalaman ng Panginoon. Whereas, ang lakad ng masama, wala yun. Mapapahamak. Kapahamakan ang kanyang matutunan. Ilalaban natin masama. Ano pa mas mabuti? Ang maglingkod sa Diyos o maglingkod ng ating sarili? Hindi mo sinasabing una tayo magtrabaho, una tayo kumita. Pero natin yung alalahanin yung ating buhay, chief end of man, ang ating pinaka-hub and God, siya number one. Sa lahat ng ating ginagawa, whether we eat or drink or whatever we do all for the glory of God. Sapagkat kung wala pong hub ng ating will of life, babagsak yan. Masama yan. Then ikatlo, hindi lamang ng isang tao ay nais makilala ang Diyos, kailangan siyang magutom sa katwiran, kilalanin ang masama, at ikatlo, pagsasabuhay ng lahat ng mga natutunan. Ito na ang pinakamabigat pagsasabuhay. Pero yun po ang pinakapanakip sa lahat ng ating alam. Pagsasabuhay sa lahat ng ating natutunan. Now, mayroong tatlo para maipamuhay natin ang ating mga natutunan. Una, para may sa buhay natin, ito yung pangatlo na dapat natin ipamuhay. Para sa buhay natin ang ating natutunan, tignan natin ang ating sarili. Huwag as iba. Huwag ako. Huwag ang ibang tao. Huwag ang mga anak ko. Bakit yung anak ni Pastor? Di ako din. Hindi siya ang nakapagligtas mo. Hindi siya ang sukatan mo ang pagiging Kristiyano mo. Haharap ka sa Diyos sa iyong sarili. Hindi ka tulad kay Adam. Babae binigay mo sa akin yung pinadala sa akin Ang sabi naman ni iba, yung ahas Sana makiugali tayo sa ahas. Ikaw ahas. Magawa. Tanggapin ko. Pero hindi ugaling ahas kundi ugaling kalapati maamo. Opo. Ako'y nagkasala. So therefore, let you begin. Para may sabuhin natin ang lahat ng ating natutunan, tignan natin ang ating katayuan. Sino ba ngayon? Ano ba ngayon? Ikaw ba'y mapalad? Tulad na sinabi sa verse 1, mapalad, isang tao. Kung mapalad ka, purihin ang Diyos at pagpatuloy ka sa pagiging mapalad. Kung nakita mo ito'y masama, huwag ka magpabaya. Repent. Kung ikaw'y nasa kasamaan pa, may pag-asa ang Diyos. Lagi siyang nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tao. Repent. Lumapit sa Kanya. Magsisi ng iyong kasalanan. Hingin mo ang Diyos ng biyaya niya na ikaw ay mabago niya. Ikaw ay maligtas niya. Nang sa ganon, makakayanan mong buhay ng isang mapalad. Pagkatapos isabuhay mo lahat ng iyong mga natutunan. Bakit gano'n ang Diyos? Bakit siya'y nagpapatawas pa rin sa mga masama? Pagkaman tayo talagang umaamin na tayo Kristiyano, paulit-ulit pa rin na ginagawa natin ng kasamaan at may lakas loob pa dahil magsabi, alam mo, madalas kong ginagawa yan, patawaran ng Diyos. Bakit gano'n ang Diyos? Well, tingnan mo lamang ang mga ministeryo ng Panginoon ng sinarito. May pangaral siya sa Matthew chapter 9 verse 12, naparito, hindi ang may sakit, ang matuwid o walang sakit ang nangangailangan ng magagamot, kundi ang mga may sakit. Naparito ko hindi para sa mga matutuwid na tao, kundi naparito ko sa mga umaaming mga taong makasalanan sila. Ganun kabiyaya ang Diyos Mapagpatawad ang Diyos. Handang magpatawad ng Diyos kung
Ang sabi po, 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, matuwid siya at banal na tayo kanyang panatawarin at lilinisin sa ating kasalanan. Tingnan mo na, ang bilis yata nun na. Ano yun ba? Basta ipahayag ko lang kasalanan ko. Lord, alam niyo kasalanan ko. Lord, alam niyo kasalanan ko. Patawarin niyo. Parang sinasabi natin, alam ng Diyos ang kailangan ko. Kaya sino ang bahala? Hindi po ganoon. Balikan natin yung text. 1 John 1:9. 1 John 1:9. Anong sinasabi ng text? No, sa English yata, mas madaling unawain. If we confess our what? Sins. Plural. Marami. He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alam niyo, pag inalis niyo po yung isang word doon, sin na lang. Dinidistort natin yung Word of God. Kaya, distorted ang ating pagkakilala sa Diyos. Pero kung ating tatanggapin, kung ano sinabi ng talata, alam natin faithful ang God sa ating gagawin. Tagalog, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan. Meaning to say, ikwento mo sa Panginoon lahat ng iyong nagawang kasalanan ngayon. Hindi, alam ng Diyos ang kasalanan ko, kaya patawarin ko. Lord, alam niyo po mga kasalanan ko, sa mga hapong ito, patawarin niyo po. Hindi po, wala pong assurance of forgiveness dyan. He's not faithful for that. Ang sabi niya, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Isa-isahin natin. Panginoon, kanina, sampal ko yung aking apo. Panginoon, nagkagupan ko yung aking anak. Panginoon, nagmura ko kanina. Kung alam ko masama ito, sapagkat sinasabi sa banal-banal na kayo mga Kristyano, dapat iwasan niyo ng cursing. Pero sabi ko generally, Lord, makasalanan. At nagmura. Anong kasalanan niyo? Anong kasalanan ang hinihingi mo ng forgiveness? Maging particular tayo. Yan pagkat yan ang context ng sinasabi na. He is faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness if we confess our sins to Him. So yun ang unang-una, para may sa buhay natin, ang lahat ng ating mga natutunan, tignan mo ang iyong katayuan. Matwid ka ba? Papalag ka ba? O makasalanan ka ba? Then secondly, para may sa buhay mo, ang iyong lahat ng natutunan, piliin maigi ang kinakaibigan. Piliin mo maigi ang iyong kinakaibigan, lalo sa mga kabataan. Kaya kung kayo may kaibigan, tanong nyo sa sarili nyo, mapagkatiwalaan ba ang kanilang mga payo? Pwede ba ako makisama sa kanilang mga ginagawa? Makakasang-ayon ba ako sa kanilang mga usapan? Sapagkat yun ang sinabi ng ating text. Di ba? Sa verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Tanong mo sa iyong sarili, ito bang ka-eskwela ko ito? Ito bang kaibigan ko ito? Makakakinabahan ko kanyang payo? Ano bang kasong pamatayo niya? Hindi walang kang boyfriend, maghanap ka ng iba. Yun ba kaya ang payo? Hindi walang asawa, di makikabit ka rin. Yun bang payo ng mga kaibigan ko? Tapos sa kanilang mga ginagawa, nagmamadyong, pwede ka ba doon? Mga namumupit sa opisina, pwede ba yun? Magpapans ng card, ibang pinapapans, 6:30 pinapans, pumasok siya ng 9. Pwede ba makasama sa ganun mga tao? Sabihin mo sa sawa, may overtime kami. Kaya kaupoy ng gabi. O di niya, ito lang,
tinanggap mo sweldo din. Tapos mayroon kang ginagawa. Tanong natin ating sarili. Suriin maigi ang ating mga kinakaibigan. Then thirdly, para may sa buhay ang mga natutunan, suriin ang bunga mo sa buhay. Anong bunga mayroon ka? Baka marami kang bunga, pero hindi bunga ng Espiritu, kundi bungang araw. Makatiyan. Nakakahawa yan. Tsakin mo, yung tamang bunga. Anong bunga ang nasa iyo? Matamis ba? May pakinabang ba? Nakakakain ba iba? Nabubusog ba iba? Nasisiyahan ba iba? Paano ka magsalita? Natutuwa ba silang galahin yung pagmumura mo? Natutuwa ba ang mga anak mo? Tularan kang sumisigaw, sumisinghal, ang daling magalit? Yun ba yung magandang bunga? Suriin mo kung dapat, Galatians chapter 5 verse 22. Ito po yung ugali na dapat na maging bunga natin. Ano po yung bunga natin? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and sumasalo sa lahat, self-control. May control na ba tayo? Sana at i-develop natin ang ating self-control. Kasi pag-ibig natin ay walang self-control, baka yung pag-ibig natin, iibigin natin yung asawa na may asawa. Ibigin natin ang aso ng tulad ng tao. Ibigin natin ang ating mga anak ng higit pa sa Diyos. Ano bang pag-ibig yun? Dapat love with control, self-control. Sapagkat yan ang bunga ng Espiritu Santo, ang lahat ay mauwi sa Diyos. Paano natin ma-develop ito? Salita ng Diyos. Sabi ni Cristo, the word I spoke to you is Spirit. And the Spirit gives life. Ang kailangan natin. Then, pang-apat, para sa buhay natin, lahat ng ating mga natutunan, masiyahan tayo sa salita ng Diyos. Again, masiyahan tayo sa salita ng Panginoon. Huwag natin itong ihiwalay sa ating buhay. Bago tayo matulog, magbasa kahit isang letra lang sa John 3:16. Kaya nga, okay na yun. Kasi memoryado mo na yung kasunod doon. Pero huwag naman gawin ganon. Basahin niyo po. Masiyahan tayo. Kung paano tayo nasisiyahan sa Jollibee o sa mga ice cream na yan o sa mga halo-halo na yan, ikita'y masiyahan sa salita ng Panginoon. Delight yourself in the Lord. Masiyahan tayo. Sabi sa verse 3, dahil sapagkat malaki po ang tutungan. Kapag ikaw'y nasisiyahan sa salita ng Panginoon, tulad kayo sa puno na talaga, yung ugat talaga naghahanap talaga ng mga matubig, tumitibay. Ang kanyang katawan ay lumalagyo at ang kanyang dahon ay kumakapal ng gandang pagkatuo. Masiyahan tayo. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung simulain para makilala mo kung sino ang Diyos. Ito ang magtuturo sa atin sa gawain na nabibigyan lugod ng Diyos. Now, sa lahat ng ito, mga kapatid, tanong ko lang sa inyo, picture lang natin ang isang ubas. Ano lang ito? Alam ko may naka-experience dito na personal sinugod. Diyan siya yung nag-aalaga ng ubas. Now, tanong natin, paano nakakabunga ng gusto ang punong ubas? Sabi ni Rudolph, pagka makapal ang dahon, sign niyo na hindi mamumunga. Kaya dapat i-cut mo, i-trim. At yung mga masama na mayroon ng konting bunga, yun ang iyong alagaan. Alisin mo ang lahat ng mga insekto, linisin mo lahat ito. Huwag mong hayaan na tumataba ang isang sanga at ang sustansya na agaw doon sa mga umuyumuting bunga. At ang sabi niya, at ayon sa mga eksperto, kapag yan ay nakontrol noong nangangalaga, tiyak itik ang bunga ng ubas. Kaya, tanong natin, yun ba talagang dahilan? Yun ba dahilan?
Pero ang totoong dahilan, mga kapatid, kaya nagbubunga ng ganon ang ubas dahil sa tibay ng kanyang ugat kung saan siya nakatanim. So therefore, as Christians, lumalabas ang beauty of holiness sa buhay natin, and then we produce fruits, much fruit, because tayo po ay nakatanim at ang ugat natin ay nakaugat sa salita ng Panginoon. Kung walang ugat yung ubas na yun, kahit ano pang gawin, hindi talaga magiging. At dahil magandang tinamnan, kahit walang husbandman, kung wala nang nangalaga, iyak magbubunga pa rin. Kasi bunga ay buhat sa ugat. Kaya fruit, nagpuproduce fruit because of our roots. Kailangan tayo maging mapalad. So ngayon, tiyak mo na ba? Kilala mo na gusto ang Diyos. Kung hindi pa, isundin natin ang paraan ng pagkilala sa Diyos dito sa ating binasa. Una, magbutol tayo sa katwiran. Dalawa, kilalanin mo ano yung masama. Ikatlo, ipamuhay mo lahat ng iyong natutunan. Tayo yung